tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ng mga katawan natin. Ito lang po ha. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. So ibig sabihin mga kapatid, tayong lahat po ay nilinis na ng ating Panginoon. Dahil kay Jesus, sabi nga ng kanta ni Sister Nori, doon sa krus, natagpuan natin ang, ano yan, Sister Nori? Ano daw? Kapatawaran, forgiveness, tama po. So, sa pamamagitan ng pagkapako ni Jesus sa krus, mga kapatid, tayo ay napatawad. Nalinis na po tayo. Kaya dapat lamang tayo, sabi niya, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Bakit? Na kay Jesus na po tayo. Wala na tayo doon sa sanlibutan, mga kapatid. Wala na tayo doon sa kadiliman. Narito na tayo sa kaliwanagan na kasama natin si Jesus. Na tayo na po ay namumuhay sa kabanalan. Amen po? Kaya wag na tayong magdalawang isip pa sa ating pananampalataya. Na kapag nagkakaroon tayo ng problema, dapat focus tayo lagi sa ating Panginoon. Di ba po? Kaya lagi magkaroon tayo ng tapat na puso at matatag na pananampalataya. Next verse. Magpakatatag kayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Huwag tayong mag-alinlangan, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Tapat ang ating Panginoon na nangako sa atin. Ang ating Diyos, kapag sinabi niya kailanman, hindi yan mapapako. Darating yung araw. In His perfect time, ibibigay niya sa atin lahat ng ating mga pangangailangan. Yung para sa atin, hindi yung sobra-sobra naman. Ang dami nang nangangaral dito, baka humihingi po kayo ng barko, wala naman kayong dagat. Diba po? Bigyan mo kami ng sasakyan, Lord, gusto ko, buong pamilya ko kasya, bigyan mo ko ng train. Diba po? Hindi naman yung ibibigay ni Lord sa atin. Yung para sa atin. Lord, bigyan mo kami ng van para yung mga buong pamilya ko, maisama ko yung mga kaibigan ko, kamag-anakan ko, mga disciple, magkasya kami dadalhin sa church. Ibibigay ni Lord yan. Maghintay lang po tayo. Diba? Yung mga, may mga kapatiran ba dito na naghahanap ng apam? Ha? Yung iba ayaw nila apam na. Bakit? Apam pangit daw. So ayaw nila ng apam pangit pala yun. Hinahanap nila. So apam na gwapo daw. So huwag kayong mag-alala. Ibig ko sabihin, mga kapatid, huwag tayong mag-alala sapagkat tapat ang ating Panginoon sa atin. Na siyang nangako sa atin. Pagpapalain kita, sumunod ka lang sa akin. Sabi ko nga kanina, habang nag-uusap kami, sabi kay Sister Lynn, sabi ng ating Panginoon kay Haring David, maging tapat ka lang sa akin, maging sumunod ka lang sa akin. Ikaw at ang iyong lahi ang siyang susunod na hari. Tapat ang ating Panginoon, basta naglingkod lang si David. Halos lahat ng hari ay nagmula sa hari angkan, lahi ni David. Bagamat yung iba, kaya nagkaroon ng problema sapagkat hindi sila sumunod sa ating Panginoon. Ganon din tayo, mga kapatid.
Kahit na disciple tayo ng ating Panginoon, kahit araw-araw tayo na nasa presensya ng ating Panginoon, lalo pag kahit ng araw-araw ka o tuwing linggo, nandito ka, lahat ng gawain, nandito ka. Pero paglabas mo sa simbahang ito, maiiba naman yung gawain mo. Di ba po, di ba, ang ating Panginoon, bibigyan ba tayo ng pagpapala? Hindi ka nagiging tapat sa pangako mo sa ating Panginoon. May nabasa ako, sabi niya, God is good. Ano po? God is good? All the time. Sabi niya doon, kapag sinabi mong God is good, lagi mong sinasabi, God is good. Ang tanong, isinasa buhay mo ba? Sabi ko, tama nga naman. Lagi nating sinasabi, madali nating banggitin, bilang isang tao, God is good. Pag sinabi, all the time, and all the time, God is good. Ang tanong, pag nasa labas ka, God is good? Yes, always naman yan God is good. Ang tanong, ikaw ba, good ka ba sa Panginoon? Yung bang ginagawa natin, nararapat ba sa ating Panginoon? Amen? Sabi pa niya, sa Romans chapter 4, verse 18 to 22, kahit na wala ng pag-asang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kanya, magiging kasing dami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Mag-iisang daang taong gulang na siya noon. Ito na nga, parang kailangan na natin magsalamin. Nag-iisang daang taong gulang na siya noon, alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring magkaanak, ganun pa man, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. So, may pag-asa pa mga kapatid. So, tingin nyo, nasa 40s ka na, o lalahanin nyo mga kapatid kung wala ka na sa kalendaryo. Si Sarah nga, 90. So, habang nasa bingguhan ka pa, yung edad mo, may pag-asa ka pa. Amen? Maging tapat lang tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kapag sinabi ng ating Panginoon, gagawin niya yan. Next verse po. Hindi siya nagalinglangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos. Next verse. Dahil lubos siyang umasa, natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya nga itunuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Amen? Salamat sa Diyos habang tayo'y patuloy sa ating pananampalataya, mga kapatid. Tapat ang ating Panginoon. Kaya, ang title ko sa umagang ito, Have a Constant Unwavering Faith. So alam natin, kapag sinabing unwavering faith, mga kapatid, ito yung unshakable faith po. Salamat ka. Ang alam ko dito, ang pinakamalaking may pananampalataya dito, si Pastora Presi. Diba po? Mayroon siyang faith. Malaki. Sipin niyo po, mayroon na siyang pananampalataya sa Panginoon. Ang kanyang asawa, hindi niya pinabayaan na may faith pa rin siya. Kaya saan siya magpunta, mayroon siyang faith. Amen. So hindi, joke lang po yung mga kapatid. Binibiro ko lang po tayo. So yan, sabi niya pag unwavering faith po mga kapatid, ito yung unshakable faith mga kapatid. Ito yung hindi talagang kapag sinabi niyang unwavering, ito yung matatag na hindi natitinag na pananampalataya. At kapag sinabi niyang constant, sabi niya, constant means your faith is daily, continual practice rather than something you only feel on good days. Hindi yung, ngayong umaga, maganda yung pakiramdam ko. Maganda yung gising ko.
So, mananampalataya ako ngayon sa Panginoon. Diba po? Yun yung constant. Ay, ibig sabihin, hindi yung ganun yung pananampalataya. Hindi yung constant na pananampalataya. Hindi yung pagkagising mo. Inaway ako ng asawa ko, hindi ako mananampalataya ngayon. Diba? Siningil na naman ako ng pinagkakautangan ko. Andyan na naman si Judith. Andyan na naman si Jonah. Lahat na lang ng problema andyan na. Yung pananampalataya mo nawala na. Mga kapatid, ang hinihinga ng ating Panginoon, constant, unwavering faith. Ano man ang yung sitwasyon mo, wala ka mang pangbayad sa utang mo, may problema ka man, may sakit man ang anak mo, ang kailangan ng ating Panginoon, totoong pananampalataya. Constant, unwavering faith, mga kapatid. Yung faith mo, isipin mo, talagang kahit anong mangyari, gusto ng ating Panginoon. Matatag pa rin ang pananampalataya natin. Ang nais ng ating Panginoon, magpapatuloy pa rin tayo sa pananampalataya. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay mo, kapatid. Kaya number 1 na puntos ko, do not doubt in your faith. Or do not waver in your faith. Pag sinabing waver, ito yung unsteady. Yung hindi mo alam kung bukas, kung depende sa mood mo kung mananampalataya ka o hindi. Depende sa mood mo kung pupunta ka sa church o hindi. Depende sa mood mo kung ano ang lalabas sa labi mo. Kasi hindi ka mananampalataya eh. Kasi masama ang loob mo. Hindi ka napagbigyan. Kagabi. Ibig sabihin, hindi ka napagbigyan ng anak mo o yung mga anak hindi napagbigyan na mag-Jollibee. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ka napagbigyan na bilhan ng cellphone. Nakasimangot ka. Pero nung nabilihan ka ng cellphone, lahat ng utos, kahit tubig, iutos, kukunin mo. Yun yung ibig kong sabihin, mga kapatid, hindi na pagbibigyan. Kasi bakit ko nasabi? Kasi nangyayari yan. That's the reality. Nung hindi na pagbigyan, lagi na lang nakasinghal. Di ba po? Ano ba naman yan? Utos ng utos. Kahit ano ipaabot. O, nung napagbigyan ng cellphone, nabigyan ng cellphone, o ate, tubig mo. Pati yung lagayan ng tubig, nilalagyan na, hindi pa inuutosan. Diba? Bakit ko sinasabi yun? Kasi kung ano yung, ang nangyayari, in reality, kung ano yung mga nararamdaman natin, nagbibis tayo sa ating pananampalataya. Kung masama ang loob mo, hindi ka mananampalataya. Di ba? Pero kung may pera ka, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord, bukas may pera. Salamat talaga, Panginoon. Pero pag wala kang pera, ito na naman tayo, Lord. Andyan na naman yung mga maniningil. Di ba? Hindi tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Nagda-doubt tayo sa ating pananampalataya. At alam natin lahat, mga kapatid, sa James chapter 1 verse 6 to 8, ngunit dapat magtiwala ang humihingi na huwag magduda dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at itinatangay ng hangin. Mga kapatid, ganun din tayo, mga kapatid, kapag nagda-doubt tayo sa ating pananampalataya, huwag niyong asahan na matatanggap mo yung panalangin mo. Huwag mong asahan na kasama mo ang Panginoon. Bakit? Nagda-doubt ka. Hindi, maging ang Panginoon ay pinagdadautan mo. Nagda-doubt ka na nga na sa boyfriend mo. Pati ba naman sa Panginoon, magda-doubt pa rin kayo. Di ba? Huwag tayong mag-doubt, mga kapatid. Next verse po. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon. Kita nyo, mga kapatid, kapag nagda-doubt tayo, huwag tayong umasa na mayroon tayong matatanggap. Dahil sabi niya doon sa Hebreo, sabi niya, magpakatatag kayo sa pag-asa natin at huwag kayong mag-alinglangan
sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Kapag hindi ka nag-aalinlangan, kapatid, kapag hindi ka nagda-doubt, tapat ang Diyos na nangako sa atin. Pero pag nag-doubt ka, anong sabi? Sa James 7, ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon. Bakit? Nagda-doubt ka. Maging tayo man, sa ating buhay, mag-apply ka ng trabaho, nagda-doubt ka, makakapasa kaya ako? Kailangan ko bang pumunta dyan? Baka hindi po ako makapasa. Hindi na ako pupunta. Alam mo mga kapatid, walang mangyayari sa atin. Walang mangyayari. Bakit? Ni sarili mo, hindi mo mapagkatiwalaan. How much more pa kaya ang ating Panginoon na hindi natin nakikita? Diba? Pero gusto ko lang iparating sa inyo, kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, nariyan siya lagi. Ginagabayan niya tayo lagi. Anong kailangan niya? Anong gusto niya lang? Manampalataya tayo ng tapat. Unshakable faith, unwavering faith, ang gusto ng ating Panginoon. Next verse po sa 8. Dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Di ba po? Wala tayong makukuha. Walang blessing na makukuha, mga kapatid, kapag ikaw ay nagdadalawang isip. Sa Matthew chapter 14, verse 28 to 31, ipangaral na to ni Pastor Faithless, sabi niya, sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako diyan na naglalakad sa tubig. Sumagot si Jesus, halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Nakita niyo mga kapatid? Maging si Pedro ay nakayanan niyang maglakad sa tubig. Bakit? May faith siya, may pananampalataya siya sa Panginoon. Nung sabi ng ating Panginoon, halika. Sabi ni Jesus, kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya at hindi ka nagda-doubt, our Savior, He can move the mountain. Diba? Ano man problema mo, kayang-kayang alisin ng Panginoon yan. Next verse po, mga kapatid. Tingnan nyo po. Pero nang napansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Mga kapatid, nung nakita niya si Jesus, si Peter, nung nakita niya si Jesus, Jesus, papuntahin mo ko dyan na naglalakad sa tubig. Halika. Andun yung pananampalataya. Maging tayo man, mga kapatid, tayong lahat ay nananampalataya sa ating Panginoon. Tama po ba? Sinong magsasabi dito na tayong lahat ay nananampalataya sa Diyos? Amen. Pero pagdating ng problema, nung nakita ni Peter na malakas ang hangin, nung dumating ang problema natin sa ating buhay, anong nangyari sa pananampalataya natin? Unti-unti po tayong lumulubog. Hindi na tayo makakalapit sa ating Panginoon. Anong ginawa ni Peter? Sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Kung ganun ang sitwasyon mo, kapatid, kung sa tingin mo lubog ka sa problema mo, kung sa tingin mo ang dami mong mga bayarin sa buhay, kung sa tingin mo, ikaw na yung lahat ng mga problema nasa iyo. Diba? Anong ginawa ni Peter? Sumigaw siya. Sumigaw ka, kapatid. Isigaw mo, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, samahan mo ako. Yun ang nais ng ating Panginoon. Manampalataya tayo.
Ang nais na niya lang ay pagtitiwala natin sa Kanya. Tandaan nyo, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Sinong naniniwala doon? Mahal na mahal niya tayo. Bakit? Kung di niya tayo mahal, hindi niya ibibigay ang kanyang bugtong o kaisa isang anak sa mga makasalanang katulad natin. Tayo'y basahan dati sa harapan ng Panginoon. Pero ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Para ano? Tayong lahat ay mapatawad sa kasalanan natin at tayo ay mapalapit sa ating Diyos. Yun ang nais ng ating Panginoon, mga kapatid. Matthew chapter 21, verse 21 to 22, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo at walang pag-aalinlangan, magagawa rin ninyong ginawa ko sa puno ng igos at hindi lang iyon. Maaari rin ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat at lilipat nga ito. Anumang hingin ninyo sa Diyos, sa panalangin ay matatanggap ninyo kung may pananampalataya kayo. Kaya napaka-importante, mga kapatid, ang pananampalataya. Tulad ng sinasabi ko po, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kayang-kaya nating ilipat ang bundok. Gusto ko lang pong, hindi po yung physical na bundok, kundi ito'y bundok ng mga problema mo. Bundok na akala mo sa harapan mo, lahat na lang problema sa buhay mo na hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo, kapatid. Sumigaw ka lang sa ating Panginoon, manampalataya ka lang. Sasabihin mo, Panginoon, ang bundok na ito, bundok ng problema ko, alisin mo, itapon ko yan sa dagat. Mangyayari yun. Bundok ng problema, mga kapatid. Bundok ng suliranin. Bundok na kung hindi mo na alam kung ano yung kinakaharap mo sa buhay mo. Anong sabi doon? Isigaw mo lang. Tulad ng ginawa ni Peter. Sumigaw siya, Panginoon, tulungan mo ako. Anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Inahon siya. Kapatid, kapag lumulubog ka, iaahon ka ng Panginoon. Lubog ka sa problema mo, lubog ka sa utang mo. Lubog ka sa problema mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa mga kaklase mo, kung binubuli ka man. Mga kapatid, sa mga mag-aaral, kung nakita nyo, may mga kaklase kayo, kaibigan na nambubuli, or binubuli, mga kapatid, sabihin nyo lang, manampalataya tayo sa Panginoon na yan, yung bully na yan, na siyang naglulubog sa'yo, yung bully na yan na kinakatakutan mo, ni ayaw mo nang mag-aral. Sabihin mo lang, isigaw mo lang sa ating Panginoon, tulungan mo ko, o Panginoon, tutulungan ka. Aalisin niya yung mga problema niyong pangbubuli na yan. Yun ang gawin natin, mga kapatid. Sa school, kailangan natin, tayong mga mananampalataya ay mag-share ng salita ng Diyos. Ipakita natin sa kanila na ang bawat isa ay dapat lang manampalataya, mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon. Napakabait ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong mag-doubt, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Number 2, have a strong faith. Yung strong faith na to, mga kapatid, hindi yung talagang, yung pananampalataya natin dito ay talagang gusto nating matatag. Hindi po, mga kapatid. Pag sinabing strong faith, ang tinutukoy ko po dito, mga kapatid, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon ay dapat strong. Have a strong faith with God. Hindi yung, alam nyo bakit ang isang tao nagkakaroon ng problema? Bakit nagda-doubt? Mga kapatid, minsan may mga tao na imbis na magpasalamat sa ating Panginoon, lagi itong naririnig dito sa sinasabi natin na, thank you, Papa G. Or, minsan, pag nagtatype tayo o sa ating pananampalataya, yung God natin ay small g. Yung Lord natin ay small l. Ibig sabihin,
Kaya nagkakaroon tayo ng problema, kaya tayo nagda-doubt sa ating pananampalataya kasi ang liit ng tingin mo sa Diyos. Yun yung sinasabi ko mga kapatid, na dapat tayong mga mananampalataya, alam natin kung gaano kalaki, kung sino yung Diyos na pinasampalatayan na natin. Sabi niya dito mga kapatid, sa 2 Peter chapter 3, verse 18, sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkilala sa ating Panginoon. At tagapagligtas na si Jesucristo, purihin siya ngayon at magpakailanman. Sabi niya, dapat tayong lumago sa pagkilala. Hindi yung pag tinanong ka, kumusta ang pananampalataya mo? Tinanong ka, ilan ang Diyos? Kumusta ang pananampalataya mo sa Panginoon? Nag-church ka pa ba? Ang isasagot mo minsan lang kasi sa work ko. Di ba po? Ang dami kong nakakausap, ang dami kong sinishare na salita ng Diyos. Nung nakaraan, mayroon na naman akong siniran. Sabi niya sa akin, dahil lang sa trabaho. Pero tanungin ko sila, alam mo ano sinasabi nila? Nakakalungkot. Alam mo bang active ako sa church nung nasa province pa ako? Bakit? Ang layo ng church kasi. Layo ng church namin, doon pa sa Pero nung nasa province ako, active na active ako sa pananampalataya ko. Sabi ko, yung Diyos ba doon sa probinsya nyo at Diyos dito sa Maynila, magkaiba? Ay, hindi, iisang po ang Diyos. Ganun pala eh. Bakit ayaw mong maghanap ng simbahan na itinataas ang Diyos? Hindi ang religion, kundi relasyon sa Panginoon. Yun ang lagi kong sinasabi. Ang sasagot nila sa akin, kasi may pasok sa linggo. Diba? Kasi kapos ako sa ganito eh. Kailangan kong magtrabaho kasi kailangan kong bumili ng ganito. Sabi ko, kapatid, kay liit ng tingin mo sa Diyos. Naway hindi tayo ganun mga kapatid. Sabi niya dito, sa ating binasa, sa halip lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Dapat mas malaki ang ating Panginoon kaysa problema natin, mga kapatid. Ang problema natin, simbundok na yung tingin natin sa mga problema, pero ang Diyos mo, alam mo, hindi makakatulong sa'yo. Hindi ba't nakakahiya bilang mananampalataya? Na yung sinasampalatayang pinapaniwalaan natin na Diyos ay mas malaki pa ang tingin natin sa problema. Ang tingin na natin sa problema natin kasing laki na ng bundok, mga kapatid, na akala mo talagang hindi ka na makahinga sa problema mo. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, mas malaki ang Diyos. Sabi nga ni Isa, sa kanya ko to narinig, kung sa tingin mo, singlaki ng barko ang iyong problema, ang ating Panginoon, singlawak ng karagatan ang kanyang presensya. Pag may problema ka, pagpag mo lang yan, parang dandruff lang nalalaglag. Bakit? Malaki ang Diyos natin. Ang ating Diyos ay Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Di ba? He is our Creator, mga kapatid. He is omnipotent God, omniscient God, omnipresent. He is the Jehovah Rapha, mga kapatid. Sa yung tagapagpagaling sa atin. He is our great provider. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng ating Panginoon yan. Kaya dapat lang tayong manampalataya sa ating Panginoon. Huwag niyong hayaan na ang Diyos natin ay maliit lamang sa ating isipan. Ano man kailangan mo, kapatid, ibibigay ng ating Panginoon yan. Saan ka mang magpunta, andyan ang ating Panginoon. He is Almighty God, mga kapatid. Diba? Ganun siya. Dapat ganun tayo, mga kapatid. He is our refuge, our presence in help. Our strength, mga kapatid. Dapat ganun ang pananampalataya natin sa ating Panginoon.
Na kapag may problema ka, dapat ka lang sumigaw, dapat ka lang tumawag, sabihin mo, banggitin mo ang pangalan niya. Hindi mo babanggitin si GCash. Huwag mong tawagin si Jilon, si J. Gibbs, si Salmon, si Bilis. Si Bilis, mas mabilis pa ang ating Panginoon. Di ba po? Bakit ko nasabi yan? Habang nanonood po ako ng YouTube, halos lahat ng commercial, pautang. Totoo po. Natatawa kayo pero totoo, di ba po? Ang dami. Tapos yung mga pautang na yan, ginagamit pa nila yung mga artista. Di ba? Ganun sila grabe yung commercial, gagamitin pa yung artista. Di ba? Di ba po? Pero mga kapatid, tignan nyo sila gumagamit ng artista para tayo ay maakit sa kanila. Tama? Para tayo mangutang. Sino yung artista na yun? Yes. Great provider ba natin siya? Kailangan pa ba natin siya kung may problema natin tayo? Di. Hanapin mo ang Panginoon. Di ba? Kapag tayo ay nagbigay, nagpautang sa mahirap, para mong pinautang ang Panginoon. Kapag tumulong ka sa tahanan ng ating Panginoon, di ba tinulungan mo ang Diyos? Pag nananampalataya ka sa ating Panginoon, di ba tutulungan ka niya? Sabi nga ni Peter, sumigaw lang siya Nung lumubog na siya, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ko. Sumigaw ka, kapatid. Iparinig mo, ipakita mo sa Panginoon na kailangan mo siya. Amen? Huwag nating kalimutan, mga kapatid. Lagi nating isipin. Yung Diyos natin, hindi ito ganito kaliit. Ang sabi ng Panginoon, gusto ko lang sabihin sa bawat isa, ang sabi ng Panginoon, magkaroon lang tayo ng singliit ng butil ng mustasa na pananampalataya. Pero anong nangyayari? Ang tingin natin sa Diyos ay singliit ng butil ng mustasa. Bakit? Nagdadaw tayo. Sabi niya, sinlaki ng butil na pananampalataya. Hindi niya sinabi na ako ay isang butil lamang ng mustasa. Palakihin natin ang ating pananampalataya. Itaas natin lagi ang ating Panginoon. Mga kapatid, sabi niya sa 2 Peter chapter 1 verse 11, kundi buong galak kayong tanggapin sa walang hanggang katapusang kaharian ng ating Panginoong at tagapagligtas na si Jesus. Ay buti ng ating Panginoon. Tuwing may gawain, lagi tayong pinapaalalahanan, ganun niya tayo kamahal. Bakit? Mga kapatid, lagi tayong nagwo-worry. Alam niyo, paglabas natin dito sa totoo lang, karamihan sa atin, o isa man ako nun. Kaya ngayon pa lang, humihingi ako ng kapatawaran sa Panginoon. Mga problema. Pero gusto ko lang i-share, mga kapatid. Nung isang araw, nasa work po ako. Tinawagan po ako ng kapitbahay namin sa probinsya. Sabi niya, yung hipag mo nawala na. Patay na, sabi niya. Sagot ko sa kanya, talagang ganyan ang buhay, may hangganan. May tinakda ang Panginoon. Hindi ako na-bother, mga kapatid. Bakit? Andiyan ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. 'Di ba? Alam ko, siyempre may sakit. Ikaw ba naman nagda-dialysis na? 'Di ba? Inaidol niya ako, buti ako, matas pananampalataya ko, salamat sa Panginoon. 'Di ba? So, kung ano yung nangyari sa akin, ganun ang nangyari sa kanya, kaya lang, mas, siyempre, nag-dialysis na siya, na magabuong niya, na manas. So, ibig sabihin, namatay na po siya. Pero, sabi ko, Lord, salamat, kasi nga, hindi ko sinasabing wala akong pakialam. Siyempre, hibag ko yun. Pero sabi ko, Lord, salamat.
hindi mo nilalagay sa isipan ko na mamroblema. Ang laki ng problema eh. Sabi ko nga sa inyo, ni ilaw sa bahay ay wala. Kaya kinausap ko na lang yung pinsan ko na nakalive tayo. Yung pinsan ko na barangay Kagawad na saksak na lang sa street light sa barangay. Pinagbigyan po kami. So ganun kalaki ang problema. Pero salamat sa Diyos. Nung kinuusap ko yung mga anak niya, sabi nila, Uncle, kailangan ka namin. Umuwi ka. Ang laki ng problema. Sabi ko, ipoprovide ng Panginoon lahat yan. Huwag kayong mag-alala, sabi ko. Lahat, mga kapatid, kung sa tingin mo, gusto ko lang iparating, kung sa tingin mo, yung problema na yan, hahayaan mo na daganan ka niyan, mas malaki pa ang problema mo. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon, kaya nga tayo binigyan ng tuhod para iluhod. Maraming paraan kung paano tayo sumampalataya sa ating Panginoon. Kung paano tayo magtiwala sa ating Panginoon. Binigyan ka ng tuhod para iluhod. Binigyan ka ng dila para isigaw ang problema mo sa Kanya. Lumapit lang tayo sa ating Panginoon. Diba? Si Peter lumubog dahil sa nag-alinglangan siya. Kasi isipin nyo andyan na nakita nyo yung sitwasyon natin, andun na tayo Lord, kung ikaw yan, papuntahin mo ko dyan. Makapaglakad sa tubig. Ganun din tayo. Lord, ang ganda na ng buhay ko. Okay na yung buhay ko. Wala na akong problema. Maging anumang financial, anumang pagdaanan ko. Wala nang problema. Di ba po? Kayang-kaya ko nang mabuhay. Marami akong salapi, marami akong pera na ibinigay ng Panginoon. Pero minsan, mga kapatid, hindi lang pera ang pinag-uusapan. Kapag nagkaroon tayo ng sakit at karamdaman, kapag nagkaroon tayo ng mga problema ng hindi lang sa financial, mga kapatid, sa iba, pag nag-away-away ng ating pamilya, mga kapatid, mawawala na yung pananampalataya natin. Unti-unti na tayong lumulubog. At yung pera na mayroon ka, unti-unti hindi kanya maisasalba. Alam niyo yung mga kapatid, sino lang po ang makakapagsalba? Sino lang po ang makapagpapagaling sa atin? Sino ang mag-aahon sa atin, mag-aangat sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya lamang, mga kapatid. Sa Jeremiah chapter 32 verse 17, O makapangyarihang Panginoon, nilikha niyo ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Walang anumang bagay na hindi po ninyo magagawa. Amen? Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Alam nyo, minsan may nagsabi, may bagay daw na hindi magagawa ang ating Panginoon. Ano yun? Yung iligtas ka kung tumalikod ka sa Kanya. Pero kapag nagbalik loob ka, kapatid, at nagtiwala ka sa Kanya, kahit anong dumi mo, kahit anong ginawa mo, kahit pumatay ka man ng tao, ng rape ka, kapag humingi ka ng kapatawaran, papatawarin ka niya. Pero, kapatid, kapag hindi ka lumapit sa Panginoon, nagpatigas ka at sabihin mong wala kang sakit, kapatid, unti-unti kang magkakaroon ng sakit. Bakit ko nasabi yan? Experience ko yan sa kuya ko. Nung may ginawa siyang hindi maganda, hindi siya nagbalik loob sa Panginoon. Nagmatigas siya sa harapan ng Panginoon. Wala siyang sakit. Nagulat ko, nabalitaan ko na stroke siya. Walang sakit yan. Tinawanan niya pa kami. Sabi niya, nung nagpa-check ako ng sugar at ng isang kuya ko, mataas ang sugar level namin. Siya, wala. Hindi pa high blood. Tinatawanan niya kami. May ginawa siyang hindi maganda. At kailanman, hindi siya lumapit sa Diyos. Na-stroke siya. Binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon. Mild stroke Hindi pa rin siya nagpakumbaba. Kinuhang buhay. Mga kapatid, tulad ng sinasabi ko, kapag may ginawa ka
ng hindi maganda. Tandaan nyo po, nasa Biblia, kapag hindi ka nagbalik loob sa Panginoon, sinasabi ng Biblia, sa unang tipan, sila po ay hindi na nakakauwi o hindi na ililibing sa libingan ng kanilang pamilya. Ganun po ang nangyari sa kuya ko. Hindi siya nagpakumbaba sa Panginoon. Hindi siya nailibing sa libingan ng pamilya namin. Kung di, doon, kung nasaan na siya, doon na siya inilibing. Hindi ko kinakahiya yun, mga kapatid. Bakit? Alam ko na yung totoo. Salamat sa Diyos. Dinala ako ng Panginoon. Sa katotohanan, ipinakita niya sa akin kung sino ang makapangyarihan sa lahat. Kung sino ang Diyos ng aking sinasampalatayanan, na ating pinasampalatayanan. Ang makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, huwag tayong magmataas sa ating Panginoon. Sabi niya sa Psalms chapter 19 verse 1 to 7, ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Ito ang sinasabi tungkol sa Panginoon. Kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagkakatiwalaan. Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Yung mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon, manampalataya tayo. Hindi ka maaano sa piling ng Diyos. Walang mangyayari sa iyong masama kapag ikaw ay nasa ating Panginoon. Next verse. Iingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ang kanyang katapatan. Ganon siya mag-ingat sa atin, mga kapatid. Nakita niyo po, yung mga inahin na nagtatanggol sa kanyang mga sisiw. Kahit na may dumating na ahas, hindi yan makalapit. Totoo yan, kasi nakita ko na yan in person talaga, na nung bata pa ako, yung inahin namin, nung magtatakip silim, nung nasa lilim na niya lahat, nasa pakpak niya lahat ng kanyang sisiw, may dumating na ahas, hindi nakalapit ang ahas. Ganon din, mga kapatid, ang pagtatanggol ng ating Panginoon. Ano man dumating sa yung problema, ano mang dumating sa yung salot, ano mang dumating sa yung pagsubok, kapatid, iingatan ka ng ating Panginoon na siyang makapangyarihan sa lahat. Amen? Hallelujah. Next verse po. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa mga palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Salamat sa Diyos. Wala tayong pag-aalinglangan sa ating buhay kapag tayo ay mananampalataya. Kung totoong mananampalataya, mga kapatid, unwavering faith ang kailangan ng ating Panginoon. Diba? Unshakable faith, hindi yung nashik ka lang kunti, naliglig ka lang ng kunti, nakakalimutan mo ng ating Panginoon. Hindi ganun ang gusto niya. Mga kapatid. Next po. Kahit libo-libo pa ang mamamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. May nangyari ba sa atin? Ano ibig sabihin niya, mga kapatid? Dumaan ang pandemic, libo-libo ang namatay. Sinong ginutom ng Diyos? May nagkasakit, pinagaling ng Diyos. Diba? Pastor Mario, tinamaan, hindi naniniwala. Pero pinagaling ng Diyos. Ako po, na inyong lingkod, isang buwan hindi nakatayo, pero pinagaling ng Diyos during pandemic. Sabi nga ni Sister Janelle, parang piyesta daw sa kanilang bahay during pandemic. Hindi niya alam kung anong kakainin niya sa dami. Diba? Tingnan nyo, kahit libo-libo pa ang mamamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa'yo. Ganyan, mga kapatid, ang ipinakita ng Diyos sa atin. Andito pa rin tayo.
Ilang taon na po? 6 years na? Buhay pa rin tayo. Patuloy pa rin tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Libo-libo ang namatay sa paligid natin. O diba? Namroblema ba tayo? Ginutom ba tayo ng Diyos during pandemic? Hindi. Diba? Kung hindi ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, mas lalo pa nga tayong lumago. During pandemic, sa pananampalataya, sinong lumago dito? Sa pananampalataya, ako. Masasabi ko sa inyo, lumago ako. Bakit? Tandang-tanda ako, pastor na po ako. Sabi ni Pastor Atcha, si Pastor Sani, sabi niya, alika. Ikaw manalangin ng pangkalahatan. Sabi ko, Pastor, wag muna ako, hindi ako marunong. Diba? Iniiwasan ko, mga kapatid, yung mga ganon, yung panalangin na ganon. Iniiwasan ko, minsan nagpapalit ako. Pero during pandemic, no choice ako ang head ng men's. Talagang kailangan kong harapin. Salamat sa Diyos. Talagang natuto ako paano manalangin. Natuto ako paano mangaral. Sipin mo, papangaralin ka ni Pastor Sami, tsaka ni Pastor Ian. Through Zoom, hindi ka pwedeng magkamali. Diba? Lalo na yung magbigay tayo ng prayer, tawag nyo, preaching na, yung sa video lang, dapat di ka magkamali doon. Kasi ilang take ang gagawin doon. Kaya sabi ko, salamat. Salamat sa Diyos. During pandemic, gusto ko lang ipakita sa lahat. Baka sabihin nyo, tagal-tagal na ng pandemic. Hindi po, gusto ko lang ipakita sa lahat. Nasa verse naman po natin. Maraming namatay, libo-libo. Pero andito pa rin tayo, na buhay, nananampalataya, at higit sa lahat, mas lalong lumago tayo sa pananampalataya. Amen? At number 3, mga kapatid, God is faithful to His promise. Alam natin yan. Faithful ang ating Panginoon sa promise niya. Kapag sinabi niyang pagpapalain ka niya. Sa Romans chapter 3 verse 3 to 4, paano kung hindi naging tapat ang iba sa kanilang pagsunod sa Diyos? Nangangahulugan ba iyon na hindi na rin magiging tapat ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako? Sabi niya, aba hindi, sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang salita, kahit sinungaling pa ang tao, gaya ng sinabi sa kasulatan, mapapatunayang tapat ka sa iyong salita at laging tama sa iyong hatol. Kahit hindi po, tandaan niyo po mga kapatid, ang ating Panginoon ay laging tapat sa kanyang pangako kahit ang mga tao daw, kahit yung ibang mananampalataya ay hindi tapat, mananatiling tapat ang ating Panginoon sa kanyang pangako. Yan po, yan ang ating sinasampalataya ng Diyos. Kapag sinabi niyang pagpapalain ka niya. Bakit? Napatunayan yan. Sa Romans chapter 4 verse 18 to 22, balik tayo doon. Tingnan nyo kung paano siya naging tapat. Kahit na wala ng pag-asang maging ama si Abraham, nabasa na natin to kanina. Nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa, gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kanya. Magiging kasindami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Mag-iisang daang taong gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi na maaaring magkaanak. Ganun pa man, hindi nang hina ang pananampalataya niya. Nakita niyo mga kapatid, nung sinabi ng ating Panginoon na pagpapalain kita, Abram, at gagawin kong Abraham ang pangalan mo, gagawin kong ikaw yung magiging ama ng lahi, sindami ng buhangin sa dalampasigan, ang magiging anak mo, sindami ng bituin, ang dami ng anak mo. Alam ni Abraham, mga kapatid,
na si Sarah ay baog na't matanda na. Di ba po? Pero anong ginawa niya? Nanampalataya pa rin po si Abraham. At anong nangyari? Ibinigay niya ng anak po si Sarah. Yung pangako ng Panginoon kay Abraham, ibinigay niya kahit ilang taon na ang nakalipas. Sabi ko po sa inyo, in His perfect time, ibibigay ng Panginoon ang anumang pangangailangan natin, ang anumang pangako niya sa atin, basta't manampalataya tayo. Lagi kong ulitin ko ulit, mga kapatid, ang Diyos natin, ang sabi ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng singlaking butil ng mustasang pananampalataya. Pero hindi niya sinabi na ilagay natin sa ating isipan na singlaki ng butil ng mustasa ang Diyos natin. Kung hindi, mas malaki pa sa problema natin, mas malaki pa sa anumang kinakaharap natin na sitwasyon. Ganyan ang ating Panginoon. He is our Creator. Sa mga anak na narito, siyempre, bilang anak, malaki ang tiwala natin sa ating mga magulang. Tama po ba? Kapag may mga problema tayo, kanino tayo lumalapit? Kanino po? Inaantok na po kayo. Sige. Mga kapatid, magsitayo po tayo lahat. Hallelujah. Sabi ko po, mga kapatid, ang mga anak na narito, lahat tayo, bilang mga anak, di ba kapag may problema po tayo, sa magulang po tayo lumalapit? Amen. Totoo yun, mga kapatid. Ito ang hamon ko po sa inyo. Kanino po tayo galing? Kanino po galing ang ating mga magulang? Sinong nag-create sa atin? Kanino tayo lalapit? Totoo po yun. Diba? Kaya kapag may problema, may sakit ang inyong mga anak, huwag niyong dalhin sa albularyo. Huwag niyong dalhin sa albularyo. Ulitin ko ulit. May kasamahan po ako sa trabaho. Dinala niya sa albularyo. Yung kanyang anak. Sabi na albularyo, bumili ka ng ganito kahabang kandila. Tapos mamayang alas 12, pumunta ka sa gitna ng sementeryo, sindihan mo, doon ka lang hanggat hindi malusaw yung kandila. Sabi niya, para gumaling yung anak mo. Ginawa niya, siyempre hindi, natakot siya. Sabi ko sa kanya, bakit mo dinala sa albularyo? Kasi lagi ako sa doktor. Sabi ko, kanino galing ang anak mo? Sino nagbigay sa'yo? Blessing ni Lord. Sinong nag-bless? Si Lord. Kanino mo dapat dalhin? Kanino ba galing? Sa Panginoon. Kanino mo dadalhin? Siyempre sa Diyos. Doon tayo galing kapag may problema ang inyong mga anak, sa Diyos tayo lumapit. Sa umagang ito, mga kapatid, lumapit po tayo lahat dito sa altar.